Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yung po the best na palakpak para kay Jesus. Parang hindi yata yun para kay Jesus. Kung yan ay para sa akin lang, ayos lang sa akin. Okay na. Huwag ka nang haharap, patalikod na ang iyong daan. Yan, para hindi nila makitang mas pogi ka sa akin. Kanina ka pa yung nakaka-moment dito eh. Ako naman. Ayan. Ako po'y masaya at dahil may life group akong pogi. Pag nagla-life group po kami ay parang pinili eh. Parang lahat ay pogi. Okay. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Ako ay excited sa ituturo ng Diyos sa ating lahat ngayong umaga. Ayan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukha kang excited. Parang hindi naman yata eh. Okay. Yung iba excited sa sa kakainin after service. Meron daw magti-treat after service. Okay. Hindi po pwedeng sabihin ng isang Kristiyanong siya ay Kristiyano unless hindi niya matutunang magmahal ng kanyang kapwa, kagaya ng pagmamahal ni Jesus sa kanya. Kaya nga si Jesus na mismo ang may sabi na ang tanda ng aking mga disipulo ay ito, nagmamahalan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. You. Yung isa sabi, I love you, will you marry me? Tayo muna. Sabi, mamumulong muna daw. Tapos na po. Okay. Ang hirap naman nga, paano mo gang sasabihin, hey, ako'y Christian, tapos ang sungit-sungit. O kaya hey, ako ay born again, tapos ang bibig ay parang lagaan ng... O kaya huy, alam ninyo, ang Diyos ko'y mapagbigay, pero ang damot-damot naman. Si Jesus po ang pinaka-best model natin ng pag-ibig sa iba. Kaya nga, ang sabi niya sa atin ay ito. John chapter 13, verse 34, I'm giving you a new commandment. Ayan. Love each other in the same way that I have loved you. Madalas naririnig natin na iniutos ni Jesus sa atin na mahalin ang kapwa. Sino rito yung noon pa, alam mo na, naririnig mo na sinabi ni Jesus na mahalin natin ang kapwa natin? Amen. Pero, have you ever heard na ito pala in God's Word translation, ang sinabi doon, love each other in the same way that I have loved you. Hindi lang pala natapos doon sa mahalin mo ang iyong kapwa, kundi mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. Pamilyar po tayo doon sa sinabi sa Bible na love others as you love yourself. Diba? Pamilyar tayo doon, mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Meron iba nga sarili na hindi pa kayang mahalin. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, sarili na hindi pa kayang mahalin minsan. Sabi nung sarili, girl, pahinga na tayo. Pang ilang chapter mo na ba yan? Pang ilang episode mo na ba yan? Sabi naman nung may katawan, mamaya girl, maaga pa, 2 a.m. pa lang. Diba? Kulang sa pag-ibig sa sarili. Kaya ito ang pinakamagandang paraan na naisip po ng Diyos at inilalatag niya sa atin ngayong umaga. Huwag mo lang basta ibigin ang kapwa mo kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito ang pinakamaganda. Mahalin mo sila kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. Yun ang pinakamaganda. Yun ang pinakamatindi.
Sino po rito yung nagsasabi na hanggang ngayon, every time na aalala mo ang love ni Lord sa iyo, naa-amaze ka? Sadya naman Nakaka-amaze naman talaga ang love ni Lord. Lalo pat alam mo sa sarili mo na kung ikaw din lamang, yung iyo rin lang ang pagkatao, hindi ka kaibig-ibig Pero ano ang sinasabi pa ulit-ulit ng Diyos sa atin? I love you, anak. I love you, anak. At kung sasabihin mo, Lord, di nga, love mo ako. At ipapakita niya sa iyo ang cross. At sasabihin niya, I love you this much. You are worth dying for. Grabe naman. Ano sasabihin mo? Wow. Okay, Lord. Banderang puti na, finish na po ang gera. Love mo nga ako. Okay. So once again, gusto po ni Jesus na mahalin natin ang bawat isa kagaya ng pag-ibig niya sa atin. At paano natin gagawin yon? Sa biyaya po ng Diyos, yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga na pinamagatan ko pong How to Love Others Like Jesus. Yan. How to love others like Jesus. Paano nga ba natin mamahalin ang kapwa natin kagaya ng pag-ibig na Diyos sa atin? Let's pray. Father, marami pong salamat sa biyayang makapag-Sunday service. Biyaya niyo po ito na kami maka-attend, na kami makapaggawain. Salamat, Lord. We ask forgiveness sa aming mga kasalanan. And Lord, thank you for the grace of forgiveness. This morning, we pray na ang patuloy niyo pong pagtuturo at pagsama ang aming maranasan. We dedicate to you this day. Bless this day, O God. We declare your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Thank you so much, Father. This we pray in Jesus' name. Amen. The best po ulit palakpak para kay Jesus. Paano ba magmahal si Jesus? At yun din ang gusto niyang paraan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Number 1, accept others like Jesus accept us. Accept others like Jesus accepts us. Tanggapin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagtanggap ni Jesus sa iyo. Meron akong gusto makita ninyo dyan Alam niyo ba that followers of Jesus should be the most accepting people in the world? Tayo palang mga disipulo ni Jesus, tayo palang mga nananampalataya kay Jesus, ang dapat, everybody say, dapat. Ang dapat na pinaka palatanggap, tumatanggap na tao sa buong mundo. Ano ibig sabihin nun? Hindi po bagay sa isang Kristiyanong tulad natin ang mang-reject ng kapwa. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, tanggap kita. Maging sino ka man. Next naman. At bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo dapat expected na tumatanggap ng kapwa, dapat pala rin na tayo ang nagli-lead the way. Ano ibig sabihin? Tayo ang promotor. Tayo ang nangunguna sa pagpapakita ng acceptance. Hello? Live na agad? Naka-live na nga ngayon? Kayo talaga. Okay. Ulitin ko sa simula. Hindi na? Okay. Sige. Again, ang pinag-uusapan po natin ay paano mahalin ang taga-technical. Joke lang po. Pinag-uusapan po natin ay paano ibigin ang ating mga kapwa. At number 1 nga, tinuturuan na po agad si Pastor, accept others. So tanggapin na talaga natin na may mga makakasama tayo sa church na lagi na lamang puputulin ng live. Hindi, joke lang yun Ako kinukumpose ko lang sarili ko. Ako'y nawala Hindi lang pala ina-expect sa ating mga born again na tayo ay accepting o tumatanggap. We accept everyone.
dapat pala daw tayo ang promotor. Ano ba ibig sabihin ng promotor? Sino rito nung mga ikaw napasok pa promotor ng kabaitan sa school? Meron ba? Huwag ka na mahiya. Ako number 1 doon. Ako. Meron ba? Pates. Ayun, si Pates. Oh, sino pa? Kenneth. Umaming ka na. Ayan. Nawala na uli? Akala ko nawala na uli. Ikaw din? Promotor din daw si Carlo. Okay. Kung dati ganun po tayo, ngayon, iba na. The Lord is expecting na tayo po ang promotor ng pagtanggap. Alam nyo ito sa very early stage pa lamang ng bata, ng tao o ng mga bata ay nakikita na agad kung yung bata ay natuturuan ng acceptance sa bahay. Ano? Una diyan ay kapag yung sa school pa lamang nakikita ninyong bully, may problema yon. Yung bully daw pala kasi ay nabully din. Kaya nang bubuli. At kadalasan pong reason kung bakit nabubuli ay dahil siya ay hindi katanggap-tanggap. Maaaring sa ugali o sa itsura. At magsisimula po, church, ang pagiging palatanggap natin sa iba kapag naunawaan mo kung paano ka ring inaccept ni Lord. Kasi parang ang hirap naman sa totoo lang Para bagang ikaw, lalo halimbawa, nasanay ka na ang mga kasama mo good looking, maayos ang mga character, may breeding, alam niyo yan? Tapos biglang sasamahan kayo ng isang pambardagulan, yung mga gayon. Lahat na lamang ng sinasabi hindi mo mga salita sa tambayan. Tapos nung kumain kayo sa isang restaurant, kababaeng tao, nakataas ang paa, kamay na kamay ang tuloy hanggang dini. Hindi ka sanay, so laging may differences. At pag may differences, laging hinog na hinog ang pagkakataon para hindi mo siya tanggapin. Pero kapag naging malinaw sa iyo kung paano kang tinanggap ni Jesus, mag-iiba ang pananaw mo sa pagtanggap sa iba. Paano nga ba tayo tinanggap ni Lord? Alam niyo ba? Sa John chapter 6 verse 37, sinabi po doon ni Jesus na tinanggap niya tayo no matter what. Let's read John chapter 6 verse 37. The Father gives me the people who are mine. Every one of them will come to me, and I will always accept them. Everybody say, always accept them. Always accept them. Wala pong provision na sinabi si Jesus diyan. Hindi niya sinabing, and I will always accept them if bagong ligo. Diba? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sa biyaya ng Diyos, nakaligo ako kanina. Bakit pastor yun ni biyaya din? Aba, hindi lahat ay kayang maligo sa umaga. Huwag mong amuyin yung katabi mo, walang ganyan na. Pag gayon, di na daw inaamoy, niraramdam na lang ang hulab. Malamig, mainit. Alala ko po nung mga elementary kami, may sinasakyan po kami jeep, pagpapasok kami ng school. At dahil malapit po sa amin yung driver, yung bahay ng driver, mas nauuna po kaming sumakay. Alam nyo naman ng mga Pilipino, pagsasakay sa jeep, mahilig sa dulo. Kaya nga yung iba daw sabi, kung hindi pa pang pace out ang jeep, iniisip nila kung paano makakapagpagawa ng jeep na puro dulo. Dahil ayaw umusod lahat nasa dulo. Lahat na may makakababa. But anyway, lahat po kami nung time na yon ay lagi nasa dulo. Sa madaling salita, yung mga huling sasakay, dadaan sa aming tapat bago makaupo. Okay? At talagang di ko makakalimutan na tuwing umaga,
ay mainit ang hulab ng mga nadaan sa aming harap. At talagang kaaga pa ito yung tuyo na ang buhok. Sa isip ko, mga alas 3 siguro naligo. O alas 2. Ano ibig kaya sabihin? Hindi naligaw. Ano? Pero alam nyo ba, na kahit hindi ka naligo ngayong umaga, tanggap ka ni Lord? Ang dami nag-amen na. Ano pa? Gusto ko makita nyo riyan na hindi naman daw hindi basta yung hindi naligo or what. Gusto ko makita nyo rin diyan, yung sinabi ni Jesus na, I will always, lagi at lagi. Sabi mo nga sa katabi mo, lagi akong tatanggapin. Isa pa, lagi akong tatanggapin. Ang nakakatuwa po sa Diyos, kahit ilang beses po tayong mag-attempt lumayo, mag-attempt tumakas, mag-attempt iwan siya, every time na tayo'y babalik, lagi at lagi niya tayong tatanggapin. Iyon ang masarap kay Lord. Kaya nga sabi nung kanta ni Ining kanina, You're the only love that satisfies me. Diba? Tunay naman eh. Dahil Diyos lamang ang kayang gumawa noon. Na kahit pa ilang beses tayong lumayo, basta tayo'y bumalik, tayo'y tatanggapin niya. Lagi tayong welcome. Lagi tayong may bahay na uuwian. Diba? Hindi ka mag-aalalang umuwi dahil baka sabihin mo galit pa. Kaya lagi sinasabi ni Lord sa atin, uwi ka na nak, di na ako galit. At hindi naman talaga siya nagagalit. Nagagalit siya sa kasalanan pero sa iyo, He will always accept you. Ito po ang katotohanan. Maaaring meron po sa ating ang tatagal ng nag-church, ang tatagal ng Kristiyano, pero hindi mo pa rin talaga truly nare-realize na ikaw ay tanggap ng Diyos. May kilala po ako. He accepted Jesus nung siya'y buhay pa. But the problem is, all his life, wala siyang ibang bukang bibig sa akin kundi pinatawad na kaya ako ng Diyos. Because this man ay talaga namang namuhay sa kasalanan nung siya'y bata pa. Maybe some of you here ay kilala siya, nakasama pa natin siya. At during the pandemic time, siya kinuha ni Lord. At wala siyang ibang bukang bibig sa akin kundi, Pastor, ako kaya gahoy pinatawad na ng Diyos. Ako kaya gahoy tanggap na ng Diyos. Kahit pasabihin ko sa kanya yung mga verses na nagpapakita, nagsasabing, tanggap ka na ni Lord, basta humingi ka lang ng tawad, patatawarin ka niya, things like that. Hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung nalunok niya yon. Basta natatandaan ko nung nabubuhay pa siya, every time na nag-uusap kami, yun ang laging tinatanong niya sa akin, pinatawad na kaya ako ng Diyos? Tanggap na kaya ako ng Diyos? And I pray na siya ay umuwi kay Lord, na na-realize niya, natanggap niya talaga na siya'y tanggap ng Diyos. Maaaring yung ilan sa atin na biyayaan na, hindi, ako naman accepted talaga ni Lord, kung ano man ako, biyaya ng Diyos. Alam ko, naunawaan ko. Pero meron din talagang hindi pa eh. Kaya nga ang tendency ay, sa halip na lalong lumapit kay Lord, ay lumayo. Lumalayo, nahihiya, natatakot, bakit? Hindi ako tanggap ng Diyos. Ito ang isang katotohanan na gusto ng Diyos na malaman nating lahat. He will always accept us. Always accept us. Okay. What else? Alam mo ba that Jesus loves you unconditionally? Si Jesus po ang unang-unang nag-claim na mahal kita maging sino ka man. Ang tindi nun. At dahil mahal tayo ni Lord unconditionally, the Lord is also expecting na mamahalin din natin ang ating mga kapwa unconditionally. Okay, may sasabihin ako sa inyo. You can accept people without approving of how they're living. Ano ibig sabihin niya? Ang ibig po sabihin niya ay, pwede kang tumanggap
ng iyong kapwa. Pwede mong tanggapin ang iyong kapwa, pero pwede mong i-reject yung ginagawa nilang hindi tama. Okay? Meron kasing wrong connotation dito eh. Pag sinabing, tanggap mo ba ako? Oo, tanggap kita. Asya, tanggapin mo rin ang aking bisyo. Ha? Tayo mo na. Ibang usapan niya. Tanggap mo ba ako? Oo, tanggap kita. Tanggap mo talaga ako, pastor? Oo, tanggap talaga kita. Tanggap niyo po talaga ako? Oo. Siya, alam niya na ang trip ko. Kaya pagka ako ay napasubra sa Sabado ng gabi, malamang wala ako ng Linggo ng umaga. At masakit ang ulo ko na, sigurado. Tinuturuan po tayo ng Diyos na tanggapin ang kapwa natin, but not to tolerate their wrongdoings. Hello? Okay? Kaya, church, maging balanse rin naman tayo dito. Yung iba kasi, sabi ng mga asawang martir, hindi ako, pastor, talagang yung asawa kong yan, tanggap ko na yan. Ay, dapat lang naman talagang tanggapin mo yan, asawa mo yan eh. Oo, kaya kahit kami ay 10 sa buhay niya, tanggap ko yan. Ha? 10 kayo? Ano schedule mo? Alay, tanggap ko na ho, ako'y pamisa-misa lang, pang holiday lang ako. Dahil iba ho sa Lunes, basta, yung 7 days lang in a week eh. 3 ho kaming pang holiday lang. Ay, anong pinili mo? Mahal na araw para mahaba-haba. Kidding aside, pero yun yung mga bagay naman na hindi naman katanggap-tanggap. Hello? Pag sinabi sa iyo yung mahal mo ka, oo, mahal kita. Tanggap mo ako, tanggap kita. Ay, di sabay kayo. Ay, hindi na. Oh, sabihin mo, sabay kami. Hindi pwede yun. Hindi nga sabay eh. Sabay. Ano example niyan? Naalala niyo po nung nahuli sa pangangalun niya ang isang babae at dinala kay Jesus? Hello? Di ba may isang babae na caught in the act of adultery, nahuli sa akto ng pangangalun niya, dinala ng mga tao kay Jesus upang subukin si Jesus. At sinabi, Jesus, anong dapat natin gawin sa babaeng ito? Siya'y nahuli sa akto ng pangangalun niya. Siya'y may ginagawang di dapat gawin ng hindi naman mag-asawa. Nahuli siya sa akto. At ang sabi sa batas ni Moses, kailangan daw sa ganito ay pagbabatuhin hanggang mamatay. Ano ang masasabi mo? Hinuhuli nila si Jesus. Kasi pag sinabi ni Jesus na, wow, gawa-awa naman. Ibig sabihin lang nun ay sinasabi ni Jesus na walang saysay ang utos na sinabi ni Moses. Pag sinabi naman ni Jesus na, gay, banatay. Di sasabihin naman nila walang pag-ibig dahil hindi malamang marunong magpatawad. And you know the story. Ano ang sabi ni Jesus? Sige, bumato ang walang kasalanan. At may bumato ba? Wala. And right after that, kinausap po ni Jesus yung babae at sinabi niya, babae, may humusga ba sa iyo? Sabi ng babae, wala po. Ano sabi ni Jesus? Ako man, hindi kita hinuhusgahan. Pero natapos lang po ba doon? Sinabi lang ba ni Jesus na ako man, hindi kita hinuhusgahan, uwi na? Hindi po. Ito ang mga sumunod na sinabi ni Jesus. In John chapter 8 verse 11, ang sabi niya doon, go and sin no more. Ano ang sabi ni Jesus? Ako man, hindi kita hinuhusgahan. Humayo ka at huwag nang muling magkasala. Ang gusto kong i-highlight nyo dito ay yung sinasabi ni Jesus na hindi kita hinuhusgahan. Ibig sabihin, I accept you. Woman, I accept you. But not your sin. And since I accept you but not your sin, sin no more. Pero hindi kita hinuhusgahan. Hindi kita hinuhusgahan. Tanggap kita. Pero huwag kang manatili sa pagkakasala. You see? Si Jesus na po mismo ang ating very good example dito.
Gusto niya na maging palatanggap tayo kagaya ng pagtanggap niya sa atin. But not to the point na ito tolerate natin ang mali. Hello? Nariyan pa kayo? Kasi ito yung nagiging problema rin ng ibang life group leaders. Pastor, gusto ko pong mawin yung life group ko, yung nila-life group ko, gusto ko mawin. Okay, that's good. Kaya lang, ang gusto po nung life group ko, pag nagla-life group kami, paikot ang upuan. Sadya naman ganyan. May lamesa po sa gitna. At tapos, may iniinom po paunti-unti. Anong iniinom? Depende po sa budget. Hintay muna, ano life grouping ka talaga yon? Ayun na nga, kaya nga po ako nahihirapan. Ano nga po dapat kong gawin doon? Ay lagi po akong tinatanong, pagka nakakainom na, ako gay tanggap mo, kuya. Ano sinasagot mo? Garni po ako sumagot. Oo, tanggap kita. Hello? Anong dapat ko pong gawin? Pakita mong tanggap mo siya bilang siya. Pero hindi mo sinasabing approve sa iyo ang ginagawa niyang mali. Pastor, mukhang aayaw ata na sa aming life group Pagka aking sinabihan ng gayon, diskarte mo na yan. Bakit mo ga sasabihin ng diretsahan? Diga. Minsan po, pastor, pinadaplisan ko ng pinadaplisan. Tapos, ang sabi ho sa akin ini-enjoy ko na ngayon dahil sa langit, walang beer. Di ka? Ano nga ang tono nun? Sa langit. Yun ho ang sagot sa akin siya, sabihin mo ito. Oo nga, sa langit walang beer. Sa impyerno, miski isang patak ng tubig, wala din. At tumahimik ang JA1 San Jose. Baka kasi ang akala kung walang beer sa langit, sa impyerno ay madami. Wala. Miski nga isang patak ng tubig, wala. Pastor, saan nyo na naman kinuha yan? Gawa-gawa nyo lang yan. Ang gawa-gawa. Remember the story ni Lazarus at ng mayamang lalaki? Na nung sila'y parehong namatay, si Lazarus ay pumunta sa lugar ni Abraham at siya'y doon inaaliw. At yung mayamang lalaki napunta naman sa impyerno. At dahil madamot, sabi mo nga sa katabi mo, ang madamot napunta sa impyerno. Ano sumunod na pangyayari doon? Nakita natin, if you're familiar with the story, kung hindi may kikwento ko na mabilis. Sabi nung mayamang lalaki, Amang Abraham, utusan niyo naman ho si Lazarus. Baka po pwedeng ako makapariya. Anong sabi ni Abraham? Hindi po pwede. May malalim na bangil sa pagitan natin. Saka ikaw ay nagpakasasa na sa iyong buhay noon. Kaya ikidiya na. Samantalang si Lazarus ay nagtiis ng hirap nung siya'y nabubuhay pa, kaya siya ngayon inaaliw ng mga anghel dito. Sabi ng mayamang lalaki, gayong gaho, ay pagkakahirap ho ng lagay din Baka naman po pwedeng utusan niyo si Lazarus na idut-dut ang kanyang kamay sa tubig. At idut-dut sa aking dila para mabawas-bawasan man lang ho ang aking paghihirap din Kung tutusin, pwede naman sanang sabihin ng mayaman baka naman humauusap si Lazarus kahit isang baso lang, kahit kalahati, kahit 1/4 lang. Ano pakiusap? Idut-dut lang daw dut-dut lang. Kasi wala nga tubig daw. Sabay-sabay, hindi nga pwede, may bangin sa pagitan natin. Siya gayon, garni na lang ho. Baka naman pwede niyong utusan si Lazarus. Tingnan ninyo ang isip ng mayamang iyon. Patay na nga, inuutusan pa rin si Lazarus Baka pwede niyo pong utusan si Lazarus na bumalik sa buhay, bumalik sa mundo, upang mawarningan ang mga kapatid ko. Dahil garning-garni rin ang style nila sa buhay kagaya ko, para hindi sila mapunta dito sa kinasasadlakan ko. Ipinababalik uli sa buhay si Lazarus. Sabihan daw yung mga kapatid niyang mayaman din na mag-ayos na ng buhay at baka sa impyerno rin lang mapunta.
Sabi mo nga sa katabi mo, partner, hindi na kailangan na ang isang patay ay bumalik sa buhay para mag-warning. Bakit kaya? Dahil buhay na buhay tayo, at tayo na mismo ay may kakayanang warningan ang marami. Hey, kung gaano katotoo ang langit, gayon din katotoo ang hell. At hindi yan gawa-gawa lamang, hindi ako kwentuhan lang sa barbershop. Hello? Kahapon ako nagpapagupit, ay talagang ang daming kwento daw. Hindi ko alam kung ano tunay kaya hindi ko ito pinakikinggan. May isa lang akong narinig na talagang pinakinggan kong maigi. Tanungin niyo ako, Pastor, ano po yun? May nagsabi sa akin, aba, ay si pastoral pala yun eh. Pastor, ako na magbabayad ng gupit mo. Naniwala ako. Kaya biyaya po ng Lord nakapagpagupit ng libre. Alam ko na kung kailan siya nagpapagupit. Umasa sa tao. Bakit magkano na rin ang gupit ngayon? 80 na. Arben, si Arben. 80 na ang gupit ngayon. Oo, ay talagang pag-igihin na natin ito. Okay. Number 2. So again, bago tayo mag-proceed sa number 2, paano daw natin mamahalin ang kapwa kagaya ng pagmamahal ni Jesus sa atin? Accept others like Jesus accept us. Sabihin mo nga, Lydia, sa katabi mo, tanggap kita. Maging sino ka man. Iyo, diba? Okay, number 2. Value others like Jesus values us. Alam mo ba na bawat taong mamimit natin ay ganito katindi ang value pag si Lord ang titingin? Infinite value. Wala na kahit anong pwedeng itapat sa iyo na halaga. Dahil napakahalaga mo sa Diyos. Grabe. Sabihin mo nga, mahalaga ako kay Lord. Bakit kailangan nating malaman ito? Yung iba kasi pilit kinukuha ang halaga niya sa sinasabi ng tao. Pilit kinukuha ang halaga niya sa kung anong meron siya. Alam mo ba that your possession ay hindi kayang idikta ang iyong position in Christ? Yung iba kasi they're getting their value sa kung ano yung meron sila. Pwede rin naman kung ganito ang way ng pagkuha mo ng value mo sa kung anong meron ka. Kapag nalaman mong meron kang Kristo, aba, ay umakto ka na talagang bless. Sabi nga ni Reb Ito kahapon sa sugod, hindi bagay sa mga Kristiyano ang mag-self-pity kasi ikaw ay palangit. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, hindi bagay sa atin ang mag-self-pity kasi tayo'y palangit. Hindi pala bagay sa mga Kristiyano yung, ay, kawawa naman ako. Ay, wala akong Porsche. Ay, wala akong BMW. Ay, kawawa naman ako, wala akong mansyon. Ay, kawawa naman kami, wala kaming swimming pool. Mabuti pa yung mga baboy, may lublubang. Hindi bagay sa iyo ang mag-self-pity. Bakit? Kasi ikaw ay palangit. Hello? Ay, talagang sulit na sulit ang 150 ko kahapon. Sino mga na-bless kahapon sa sugod? Sino nagsasabing ang 150 ikulang pa? Tingnan nyo kayo. Kasasabi lang kaninang yan madaramot ay pupunta sa impyerno. Joke lang, joke lang. Oo nga naman bakit ka naman nga magse-self-pity, palangit ka? Yung iba kasi ang dami-daming ikinalulungkot sa buhay, Wala akong jowa. Depende naman yan. Di ba? Sino rito yung single but happy? Oh, di ba? Oh. Ang dami kong kilala, Hindi ko napapangalanan. Nung single malungkot, kasi wala daw jowa.
Noong nagka-jowa na, lalong lumungkot. Ang ginawa pa ang pogi kasi, ang ganda. Lalong nalungkot. Kasi sabi ko sa inyo, kaya depende yan. Pwedeng wala kang jowa pero masaya ka. Pastor, masaya po ba kayo? Yes. We are so valuable to God na hindi ka lang niya basta nilikha. Minahal ka pa niya. At nung tayo'y naging pasaway, tinubos pa niya tayo. Sobrang halaga mo. Alam mo bang merong verse sa Bible, di ko na nilalagay diyan, na sinasabi ng Diyos na siya daw pala ay willing na isacrifice ang mga bansa in exchange of you. Grabe! Ganun katindi ang value mo. Yung halimbawa si Jay, nasa Jay, kumuway ka nga dyan, Jay, kumuway ka. Iyong si Jay. Sa mga hindi po nakakakilala kay Jay, si Jay po yung naka-skateboard. Para po astig. Kasama na yon, pero para tipid din sa pamasahe, di ba? Oh. Siya si Jay. Di ba? Gumagawa ng paraan para makapag-church. Gayahin si Jay. Di ba? Mahal na mahal ko yan, lagi ko yung hinahanap. Sasabihin, Jay, alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa akin? Sabi ni Lord. Sasabihin ni Jay, educate mo, Lord. Diba? Paalam niyo po sa akin, Lord. Sabi ni Lord, alam mo bang, kaya kong isacrifice ang mga bansang hindi kumikilala sa akin para sa'yo? Grabe yun. Kaya talagang gawin, pastor, ni Lord yun? Na isacrifice ang ibang bansa para sa akin? Ewan ko, siguro yung kayo, napapatanong din kayo ngayon. Ano pang hindi kayang gawin ng Diyos na hihigit pa dito na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak para iligtas ka? Madalas ko na lang nasasabi sa inyo ito, miski dalawa ang anak ko at pwede kong sundan anytime with the permission of my wife. Ay, hindi ko bibigay ang isa sa inyo. Ang ba sasabihin ninyong yung isa ay may kulit? Ay, miski na. Hindi ko ibibigay sa inyo yan para lang kayo ay maligtas sa limbawa. Hindi. Di yan na yan. Kahit sasabihin, Pas, adcash. Ang adcash. Di yan na yan. Okay. Ano ba sabi ni Jesus? Sa Luke chapter 12, verses 6 and 7. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, go. Are not 5 sparrows sold for 2 small coins? Yet not one of them has escaped the notice of God. Even the hairs of your head have all been counted. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows. Grabe, no? Nung time na yon, yung maya daw, ang presyo daw noong 5 maya ay 2 maliit na barya. Ano bang pinakamaliit nating coin? 5? May 1 centavo ba? Wala. Para 5 lang, 5. 5 cents. So, kung 2 maliit, kung halimbawa rito sa atin, ang presyo ng 5 maya ay 10 cents. Pamura. Pero anong sinasabi ni Jesus diyan? Kahit yung halagang G's, sino po rito yung pag sinusuklian ka sa hyper noon G's ay tinatapon mo na? Amen talaga wala nang kamano. Ihulog nyo naman doon sa lata. Kaysa naman itatapon ninyo. Dagdagan nyo ng 1,000. Tapos wag nyo isuksok ng maigi para kukunin ko. Hindi, biro lang yan. Ano sabi? Kahit daw yung wala ng kabalyo-balyo kung tutusin, ay hindi nakakawala sa paningin ng Diyos. Ano ibig sabihin? Pinapansin pa rin ni Lord. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner. Minsan ba nalulungkot ka kasi walang napansin sa iyo sa church? Alam niyo, nakakalungkot talaga yun. Ay, makinig kayo. Lahat ng may tainga makinig. Nakakalungkot po pag walang pumapansin sa iyo sa church.
Kasi, alam mo ba, na isa sa mga dahilan ng pagpunta natin sa church, we are expecting na ang mga tao po sa loob ng simbahan ni Jesus ay mga pinakamapagmahal na tao. Kaya tayo pumupunta rito kasi gusto nating makaramdam tayo ng love. Gusto nating makaramdam tayo na may pumapansin sa atin. Kasi maaari, sa lugar nyo o sa bahay nyo, walang pumapansin sa'yo. Kaya ka pumupunta rito, nag-e-expect ka ng love, nag-e-expect ka ng acceptance. Tapos nakakalungkot na pagdating mo rito, nagsimula ang service, natapos ang service, wala man lamang pumansin sa'yo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, pagkatapos ng service, lapitan natin yung hindi pa natin nalalapitan simula nung nagsimula ang JA1 San Jose. Baka meron ka pang hindi nalalapitan dyan. Diba? Oo. Pwede po ba yan? Papanoorin ko kayo. Yung iba kasi, mga taga Zimbabwe, pagkakasimba, uuwi, maki-fellowship naman tayo. Malaman mo na masarap ang milk tea ni Nasay. Di ba? Malaman mong nagbebenta ng second-hand car si Carlo. Malaman mong si Pitts may girlfriend na. At si Gloopy yun. Kaway, kaway anak, kaway. Ikaw yon, may nanalo na. For your information, girls, may nanalo na. Okay na? Oh, okay na, ha? Oh. Hindi mo yun malalaman unless malapitan. Makausap. Diba? Kilala niyo po ba na si Tatay Domeng, ang tatay ni Doña Glads? Tatay Domeng, makikikaway naman nga po. Oh. Alam niyo na kung bakit napakaganda ng anak. Oh, at napakaganda ng mga apo. Nasa genes yan. Kilala niyo na si Rigor. Anong sa Batang Quiapo yata? Yun ang Batang Quiapo. Hindi ho. Artistahin lang talaga si Rigor pero hindi siya kasali sa Batang Quiapo. 2 beses siyang inoperan, tinanggihan niya. Kaway nga Rigor. Ayan, naks naman. Sabi ko sa inyo, hindi ninyo kilala. Naalala ko nung sabi ko, kilala nyo ba si Brother Joseph? Nagtinginan doon sa likod, hinahanap si Brother Joseph, yung long hair. Iba pa. Si Brother Joseph naman yung isa, ito. Oh. Brother Joseph, kaway nga po kayo. Oh. Umatendang sugod yan. Kaya yan ay naglalagablab. Brother Joseph, marami pong mga adults na kalalakihan, gather po natin mamaya. Ha? Ayan, salamat po. Answered prayer na tayo. May mag-gather na sa mga kalalakihan mamaya. Usapang motor yan. Diba? Lapitan natin mamaya. Sino nakakakilala kay Joji? Siyempre, kilala na ninyo eh. Sa life group namin, kilala namin si Joji. Alam niyo kung bakit? Nag-i-sponsor yan. Diba? Napaka-giver po ng mag-asawa kaya si Lord na nagbe-bless na masagana sa mga yan. Mangyayari lamang na makikilala mo ang bawat isa pag lumapit ka. Sino po nakakakilala rito sa Rosales Sisters? Kay Judy Ann at kay Charmaine. Kaway naman mga anak, yung magaganda din sa likod, yun, no? Naisama namin sa life group namin ng kuya ng mga yan, si Jason. Pagdating sa bahay, sabi ni Mama, akala ko si Pastor BJ ng Rosario eh. Kung kilala niyo si Pastor BJ, tanyo pag pogi, kilala niyo. Sa pogi. Ngayon eh, hindi kilala ng mga batang kasama namin. Sabi namin eh, ito nga pala si Jason. Ang gaganda ng mga kapatid niya. Sina Charmaine at saka sina Judy Ann. Wala, sabi ng mga bata namin kasama sa life group eh, aabangan daw nila sa Sunday. Pag sa gagaling. Meron nga nag-confirm pa sa akin sa GC kanina. Pasilaga po yung kapatid ni Kuya Jason. Okay, sige po, thank you po. Ay, talaga naman. Kabait ganaw.
Ay, may pahabol pang tawa. Okay. Lapitan natin mamaya. Okay. Dalawa ang pinaghugutan ng value natin. Una, God created us. Sabihin mo nga, nilikha ako ni Lord. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Hindi ka basta nilikha ni Lord eh. Sino po rito yung nakapanood na ng gumagawa ng lumpia wrapper? Meron yung malaking bilog na gayon, wag mong hawakan yaw, mainit yaw. Tapos meron siyang parang hari ng buong gayon, parang basahan, pinupunas na gayon, pabilog. Tapos mabilis yung maluto dahil manipis lang, kaya habang nagkuskus ng gayon, kinukuha na rin niya yung luto na. Walang ka-artistic, basta gayon, basta mabuo yaw, papatasin yaw, may mga papel yung iba't ibang kulay. 45 ang isang gayon. Wala. Mura lang siya. Bakit? Mababa ang value kasi basta na ginawa. Bakit ang taas ng value mo, kapatid? Kasi hindi ka basta nilikha ni Lord. Ikaw ay masterpiece niya. Wow! Sabi mo nga, masterpiece ako ni Lord. Diyan yung unang basihan ng value natin. Pangalawa, our value comes from what God paid for us. Okay? So kung nung una, ang pinagbabasihan ng value natin ay kung paano ka nilikha at kung sino lumikha, ang pangalawang basihan, kaya ako nasasabing mataas ang value mo, kapatid, ay dahil ikaw ay nilikha at tinubos. Anong pinambayad sa iyo? 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19, for you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And it was not paid with mere gold or silver, which lost their value. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Alam mo ba't naman taas ng value mo, kapatid? Kasi hindi lang ang Diyos ang lumikha sa iyo, tinubos ka pa sa kasalanan, at napakamahal ng pinantubos sa iyo. Napakamahal. Dugo ng nag-iisang anak ng Diyos. Grabe yun. Kaya gusto po ng Diyos na i-value din natin ang kapwa natin kagaya ng pag-value niya sa atin. Hello? Nariyan pa kayo? Sabi nga, if Jesus loved people by valuing them, so should we. Pakita mo, anak, para matandaan nila. If Jesus loved people by valuing them, so should we. Okay? Tuwing naiiyamot ka na, naiinis ka na, gusto mo nang pumatol, gusto mo nang sukuan, yung tao sa paligid mo, lagi mong alalahanin, na nilikha rin siya ng Diyos, na si Jesus ay namatay din para sa kanya, at mahalaga siya sa Diyos. Amen? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mahalaga ka kay Lord. Kaya mahalaga ka rin sa akin. Inos naman, kinikilig naman eh. Okay. Number 3. Malapit na tayo matapos. Ito ang paborito ko. Number 3. Forgive others like Jesus forgives us. Sinong may nagsasabing gusto ko rin yan, Pastor? Kakaunti. Ang Diyos po ay hindi Diyos na mapagtanim. At hindi po siya kailanman mag-iisip na gumante. Actually, lahat ng pagkakamali natin, siya rin ang nagbayad. Grabe yun. At pinalano na po ng Diyos ang mga bagay na ito kahit noong hindi ka pa isinisilang. Ephesians chapter 1 verse 4, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Grabe yun. Bago pa man daw simula ng mundo, mahal ka na ng Diyos at pinili ka na niya.
Alam mo bang, bago mo pa daw simulan ng kauna-unahan mong hininga, may plano na ang Diyos para tubusin tayo sa mga magagawa nating kasalanan. Antindi niyan. And because God, sabi riyan, and because God forgave us, He expects us to forgive others. Alam niyo, isa rin hindi ko makakalimutan sa aking narinig kahapon sa sugod. Sensya na kayo ha, hindi ko mapigilan ng sarili kong i-share sa inyo. Ano? Sabi doon, pag-usapan daw ng pagpapatawad, hindi na to pinahahabang preaching yan. Ano? Ang sabi doon, kasimple, si Jesus mismo may sabi, nung tinuruan tayong mag-pray ni Jesus, anong itinuro sa atin? At patawarin niyo po kami, gaya ng pagpapatawad namin sa aming kapwa. Ano ang pinaggagayahan ng pagpapatawad ng Diyos sa atin? Gaya ng pagpapatawad natin sa ating kapwa o pagpapatawad natin sa nagkasala sa atin. Ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin pala, kung hindi mo patatawarin na nagkasala sa iyo, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. At pag hindi tayo tumanggap ng kapatawaran, at inaabot ka ng kamatayan, hindi ka papasok sa langit. Tama ba ako? Sabihin mo nga, mag-amen ka nga kung alam mo nga yan. Ba't ayaw mo magpatawad? May sasabihin ako sa inyo. Ang ayaw magpatawad, ayaw pumasok sa langit. Aray ko. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner. Yung ayaw magpatawad ay ayaw pumasok sa langit. Anong sinabi? Pastor, nagalit na rin ho sa akin. Ayan, nasabi sa iyo eh. There's no other way but to forgive. Pastor, mahirap. Alam ko. Kasi ang pagpapatawad po ay divine act. Ito po ay kilos ng isang divine. Dahil kung ang pag-uusapan po ay laman, ang hirap. Aba, ano ang sabi ni Jesus? At siya na rin mismo na may nag-a-agree dahil yun talaga ang takbo ng mundo. Ano ang sinasabi ng mundo? Ngipin sa ngipin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ano ibig sabihin nun? Buhay ang kinuha, buhay ang kapalit. Katindi naman, pastor, hindi naman nagkapatayan eh. Ay ano, tinago lang naman chinilas. O di gayon din. Tinaguan chinilas, tatago din chinilas. Tinakid, tatadyakan. Yung gayon. Gagante at gagante pag sa tao. Hindi ako magpapatawad, gaganti pa ako. Hindi ako papayag ng break even, gusto ko yung lamang pa. Ako hinampas niya ng isa, hampasin ko siya ng 20. Yun ang tao. Pero ano sinasabi ng Diyos? Magpatawad. Teka, hirap. Sino po nagsasabing mahirap magpatawad? Mahirap. Hindi madali. Hindi madali. Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos dito. Okay? At ito po ang paalala ng Bible sa atin. Colossians chapter 3 verse 13. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Ang nagustuhan ko talaga din yung first part, make allowance. Ano ibig sabihin, pastor, na make allowance? Bigyan mong pira. Hindi. Hindi kayo wala nga daw gulo eh. Pag bigyan mong pira, tahimik yan. Hindi. Ang ibig sabihin pala niyang make allowance for others' faults, magpasensya. Magpasensya. Sabi mo nga sa katabi mo, magpasensya. Oh, hindi laging ugoy. Minsan pasensya. Magpasensya. At patawarin ng mga naka-offend sa iyo.
hindi lahat ay pinapatulan. Di ba napag-usapan natin yan, yung choose your battles? Hindi lahat pinapatulan. Matutong magpasensya. Pastor, sobra na. O, di patulan mo. Paanong papatulan? Babanatan ko na, Pastor? Hindi. Ang paalala ng Bible sa atin, huwag kang magpadaig sa masama, pero daigin mo ng mabuti ang masama. Paanong pagpatol ang gagawin ko? Pakitaan mo ng pag-ibig. Kahirap naman ng pastor eh. Sinaktan ako, papakitaan ko pa ng pag-ibig. Kasi kapag sinaktan mo rin ang nanakit sa iyo, ano pinagkaiba ninyo? At kapag ka nagtanim sa iyo ng sakit, at pinaani mo rin ng sakit, ibig sabihin, nagtanim ka rin ng sakit sa kanya, series na po yan. Chain reaction na po yan ng pagsasakitan. Dahil ang itinanim mo ay sakit din. Ang itinanim mo ay manakit. Ang itinanim mo ay galit. Kaya kung ayaw mo na nung series sa pamilya mo, sa buhay mo, ng sakitan at awayan, baguhin mo ang binhing itinatanim mo. Na kung sila'y nagtatanim sa iyo ng galit, ibahin mo ang binhi mo. Magtanim ka ng pag-ibig. Magtanim ka ng kabutihan para mabago ang ani sa pamilya nyo. Narin pa kayo? Ano ibig sabihin, Pastor? Pakitaan mo ng kabutihan, mahalin mo, pakitaan mo ng pag-ibig, pero kagaya ng sinasabi ko kanina, hindi mo ito tolerate ang mali. Baka kasi yung iba, patawarin mo na. Oo nga, pinatawad ko naman na eh. O siya, ayos na kayo. Oo, ayos naman kami. Pero hindi ko ito tolerate yung mali niyang ginagawa. Pero mahal ko siya, pinagpe-pray ko siya, at pinagpe-pray kong magtino siya. But not to the point na ito tolerate ko ang mali niyang ginagawa. Alam niyo pagkakasuhan, yun may kaso rin yung accessories of the crime. Pag tinotolerate mo yung mali. Anyway, ayaw natin ng lagi nagpapasensya. Gusto natin, maka-break even man lamang tayo sa mga naka-offend sa atin. Pero tinuturuan po tayo ng Bible ng opposite nito. Huwag kang magpadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Amen. And lastly, number 4, believe in others like Jesus believes in us. Alam mo bang believe na believe ang Diyos sa'yo? Sabihin mo nga, believe na believe si Lord sa akin. Parang hindi kayo naniniwala. Kasi kung mahal mo ang isang tao, naniniwala ka sa kanya. Tama ba? Diba? Ewan ko, kung bakit nung unang panahon ay bentang-benta sa babae pag pinangakuan siya ng lalaking pakakasalan kita sa lahat ng simbahan. Ngayon ba bumibenta pa rin? Huwag ka papayag. Kasi taga JA1 San Jose ka, baka pakasalan ka sa ibang simbahan. Pero ang Diyos po, i-believe na believe sa iyo. Bakit? Kasi mahal ka niya. 1 Corinthians chapter 13 verse 7, love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Wow. Alam niyo bang yan ang ginagawa ni Jesus sa atin? Hindi siya nag-give up sa iyo. Hindi siya nawawalan ng pag-asa sa iyo. At pinagtitiisan ka niya. Teka muna, Pastor, magaganda yung una. Parang yung pahuli, parang ang pangit na sa tenga, pinagtitiisan ako. Pinagtsatsagaan. Parang ang pangit sa tenga, Pastor. Nagtsatsagaan. Basta siya ay matyaga sa iyo. O yun, mas maganda-ganda pakinggan. Matyaga ang Diyos sa iyo. Bakit? Kasi mahal ka niya. Alam mo bang bilib na bilib ang Diyos sa iyo, na naniniwala siyang magkaroon ka lamang ng pananampalataya kasi ang liit ng butil ng mustasa ay kaya mong palipatin ang bundok? Ganon kabilib ang Diyos sa iyo. Maliit na pananampalataya lamang daw. Sino rito nananampalataya kay Jesus? Sino po yung nananampalataya kay Jesus na nag-attempt ng magpalipat ng bundok?
Hindi ka pa nananampalataya niya. Alam nyo bang inattempt na ni Pastor, utusang palipatin ng bundok ng bigain din sa bayan at ng malapit-lapit? Ay Pastor, ano nangyari? Wala kayatang faith, ba't hindi lumipat? Nakiusap yung bundok. Nung inutusan ko, sabi ko, lumipat ka sa bayan at ng malapit-lapit. Ang sabi ng bundok, inaano ka kita? O nananahimik din eh. Sabi ko siya, sige na. Pinagpapasensyahan na kita, wag na. Nakiusap lang. Joke lang. Ganon kabilib si Lord sa'yo. Maliit lang daw na faith, kaya mong umutos ng bundok. Ano ba? Gaano kabilib ang Diyos sa atin? Sinabi ng Diyos, in Mark 9:23, everything is possible for one who believes. Sabi ni Jesus, basta maniwala ka lang, lahat ay posible sa'yo. Ganon kabilib si Lord sa'yo. Ano pa? Matthew 21:21. I tell you the truth, if you have faith and don't doubt, you can do things like this and much more. Kung hindi raw kayo magdududa at mananampalataya kayo, ano sabi ni Jesus? Kaya mong gumawa ng mga bagay at higit pa sa mga nagawa ko. Bilib na bilib si Jesus sa'yo. At kung si Jesus po'y bilib na bilib sa atin, He is also expecting na tayo ay nagpapakita rin naman ng tiwala sa iba. Sino po rito yung nalulungkot ka dahil parang walang kabilib-bilib yung mga kasama mo sa bahay sa'yo? Now, I want you to know, bilib na bilib si Jesus sa'yo. Naniniwala si Jesus na makakatapos ka ng pag-aaral. Naniniwala si Jesus na kaya mong iahon ang pamilya ninyo sa kung ano man ang sitwasyon nyo ngayon. Naniniwala si Jesus na kaya mong kontrolin ang iyong emosyon. Naniniwala si Jesus na maganda ang future mo. Ito ang mga bagay na dapat naririnig natin, ano? Kasi masyado nang bombarded ang mga tenga natin doon sa mga doubts ng mga taong nakapaligid sa atin, yun pa ang nakakalungkot. Kung sino pa yung mga ine-expect mong sila yung bilib na bilib sa iyo, sila pa yung nagpo-put down. Hindi mo kaya, ang tagal-tagal mo na, hindi mo kaya. Magbabago na yan, kapatid. Kasi nalalaman at naririnig mo ngayon, Jesus believes in you, and He is expecting na you will also believe other people surrounding you. Kung paanong bilib ang Diyos sa iyo, gusto rin ng Diyos, magpakita ka rin naman ng bilib dyan sa kapwa mo. Hello? Kaya sabihin mo, kung life group leader ka, sabihin mo sa mga life group members mo, naniniwala ako, kaya nyo na rin mag-life group. Go! Sige na! Sasabihin ng life group member mo, first day ko lang po sa church, kaya mo na! Oo, matindi. Matindi, wag gayon. Wag naman, sobra naman yun. Kaya ko na pong mag-life group. Ano po yung life group? Hindi alam yung life group. Hey. The Bible is clear. God is cheering us on. Okay? Kaya ang gusto ni Lord, sa halip na put down tayo, ay mang-encourage. And this will be our last verse for today, Hebrews 10:24. Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Okay? So yun daw pala dapat natin ding i-work out. Ang pagigihin ay hindi pampuput down, kundi kung papaano nating mai-encourage ang bawat isa. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, bilib ako sa'yo. Sa kabila naman sabihin mo, partner, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man yung kailangan mo ngayon, naniniwala ako sa'yo. Kaya mo yan. At ang number one na naniniwala sa atin ay si Jesus. Amen. Tayo po lahat tumayo. Gusto po ni Jesus na mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng pag-ibig niya sa atin. Pero mangyayari lamang iyon kapag napuno po tayo ng pag-ibig niya. Again, mangyayari lamang na makakaya nating mahalin ang kapwa natin kagaya ng pag-ibig niya sa atin kung puno po tayo ng pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. So ito po ang ating gagawin as we end. I want you to bow down your head.
And I want you to close your eyes and talk to God. Kausapin mo si Lord. Pastor, ano po sasabihin ko? Sabihin natin sa Kanya na gusto nating mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng pag-ibig niya sa atin. At pag sinabi mo yung kay Lord, believe me, pupunuin ka niya ng pag-ibig niya. Kasi that's the only way for you na maging able to love other people the way God is loving us. Pag sinabi mo, Lord, gusto ko po yung pinag-usapan namin ngayon. Gusto ko pong mahalin ang kapwa ko kagaya ng pag-ibig mo sa akin. Pag sinabi mo yan, kapatid, may mangyayari ngayong umaga. Pupunuin ka ni Lord ng love niya. At makikita, mapapansin mo na lamang na you will also be able to love other people the way Jesus is loving you. Come on. Di na kita tuturuan kung paano mo kakausapin si Lord. Personal mong paglapit ito sa Diyos ngayon. Lapitan mo ang Diyos, kausapin mo siya at sabihin mo, Lord, gusto ko pong mahalin ang kapwa ko kagaya ng pag-ibig mo sa akin. Gusto ko pong mahalin ang kapwa ko kagaya ng pag-ibig mo sa akin. At ako ay naniniwala na habang hinihiling mo yun kay Lord, habang nakapikit ka, ipinapakita ni Lord yung mga tao sa buhay mo na gusto niyang mahalin mo ng kagaya ng pagmamahal niya sa iyo. Ipinapakita niya sa iyo one by one. At sinasabi ng Diyos sa atin, anak, mahalin mo sila kagaya ng pag-ibig ko sa iyo. Tanggapin mo sila kagaya ng pagtanggap ko sa iyo. I-value mo sila kagaya ng kung paano kita binavalue. Pahalagahan mo sila kagaya ng kung paano kita pinapahalagahan. Habang ipinapakita ni Lord sa iyo ang mga taong yan, sinasabi naman niya sa atin, patawarin mo sila, anak, kagaya ng pagpapatawad ko sa iyo. Sinasabi ni Lord sa atin, maniwala at magtiwala ka sa kanila kagaya ng paniniwala at pagtitiwala ko sa iyo. At habang hinihiling natin iyon sa Diyos, ang Diyos po ay nagbubuhos ng pag-ibig. Love. Love from the Lord. The love of Jesus. The love of Jesus. Ang pinadadaloy niya ngayon sa atin in Jesus' name. Oh, we pray, Abba Father, open the heavens wide and pour out your love among your people today. Make your people able to love others the way you love us. Thank you so much, Father. Thank you so much sa biyaya ng pag-ibig at sa biyaya ng kakayanang umibig kagaya ng pag-ibig mo sa amin. Thank you, Lord. Let me pray for you, church. Father, maraming salamat po sa biyayang mapag-usapan ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa biyayang mapaalalahanan kami kung gaano mo kaming minamahal. You are expecting ganun din naman naming mahalin ng aming kapwa. Lord, biyayaan niyo po ang bawat isa na tanggapin ang aming kapwa kagaya ng pagtanggap mo sa amin. Napahalagahan ang aming kapwa kagaya ng pagpapahalaga mo sa amin. Tulungan niyo po kaming magpatawad at patuloy na magpatawad sa mga nagkakamali sa amin
kagaya rin naman ng patuloy mong pagpapatawad at pagpapasensya sa amin. And Lord, we pray na kung paanong kayo po'y bilib, nagtitiwala at naniniwala sa amin, gayon din naman, biyayaan niyo po kami ng kakayanan at kagustuhang magtiwala sa kapwa, maniwala na kaya rin naman ng aming kapwa. Turuan niyo po kaming magtiwala, turuan niyo po kaming maniwala sa aming kapwa. Salamat po, Ama, sa biyaya ng pag-ibig na ibinuhos niyo sa buhay ng bawat isa. And Lord, tuwing naghahanap po kayo ng inyong mga disipulo, ituon niyo po ang inyong paningin at we pray na makita mo'y kami. At ang palatandaan mo, kami ay nagmamahalan. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Makakaupo na po tayo.